I choose you from the world to go and bear fruit that will last, says the Lord. Go out to all the world and tell the good news. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we celebrate the feast of the conversion of Saint Paul the Apostle. Maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Bilang conversion ni Saint Paul, kami po ay pinapaalalahanan mo kung paano ma-convert yung from nowhere to to a life na tinatahak ang Panginoong Diyos. Ang paalala sa atin ngayong araw na ito is to tell the good news. Katulad ni Saint Paul, nung siya ay na-convert, allow me to read portion of the gospel. Go into the world. Jesus appeared to the 11 and said to them, go into the world, into the whole world, and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. Una yan. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Yan ang sinabi ni Jesus sa Gospel according to Saint Mark. Unang-unang bagay na gusto nating maalala is the zealous to serve. Yung pag-serve ng naaayon sa kagustuhan ni Lord. Kasi lahat tayo may calling yan. Lahat tayo ay tinatawag na mag-serve. So gusto natin yung meron tayong init ng paglilingkod. How is that? Zealous to serve. Zealous to be who we are. For example, ang gusto natin, ang panawagan sa atin is tayo ay merong zealous to do whatever we are doing. Zealous to be a teacher, zealous to be a mother. Yung zeal, yung zest for life. Yung hindi lang basta ka nagluluto, pero kapag ka ikaw ay nagluluto ng may pagmamahal, kakaiba ang lasa, di ba? Yung bang, yes, masaya ka, naglilingkod ka, pero yung galak sa puso, nakikita. I know you understand me. Yun bang sobrang passion sa ginagawa mong paglilingkod. Yan ang panawagan sa atin. Ang panawagan sa atin ay to teach, to preach, to serve, di ba? To heal. Yan. So, tandaan natin na yun yung sinabi sa gospel. Towards the end of our reading is yung detachment doon sa ating mga attachment. Doon sa reading, sinasabi doon na hindi mo kailangan ng magdala ng kung ano-ano. Actually, lagi ko yan binabanggit kasi basta ikaw lang, at ikaw yung nakafocus ka, okay na yon, nakafocus ka sa pagsiserve. Kaya nga naman, isa pang bagay na paalala sa Ebanghelyo at sa babasahin ngayon is yung metanoia, yung change of heart. Yan yung meron si Saint Paul, si Saul, na pinalitan siya ng pangalan, naging Paul siya. Siya si Saint Paul the Apostle. Tandaan natin, di ba yung mga readings natin? A reading from the letter of Saint Paul, di ba? Puro ganyan. Bakit?
Kasi talagang ang imbitasyon sa kanya is to tell the good news. Palagi kong binabanggit yan kasi yan ang mensahe ng Holy Spirit sa atin. Tinatawag niya tayo para tayo ay maging messenger ng Panginoon. Yung bang sometimes may tao na hindi naman talaga ang pinapakita mo lang yung buhay mo. Yun yung nakikita sa'yo. Pero for all you know, ikaw lang yung Bible niya. Why am I saying this? Hindi naman pala siya talaga nagbabasa ng Bible. Hindi naman niya nga siya nagsisimba. Pero pag nakikita ka at nakikita na despite and spite of the negativity or the problems that you encounter, okay pa kayong mag-asawa, okay pa kayong pamilya, you go to church, you hear mass, you tell the good news kahit na hindi mo naman kailangan magganyan sa kung saan. Nakikita sa'yo eh. Nakikita sa'yo. Tandaan natin ang panawagan sa atin sa araw na ito, sa conversion ni St. Paul, sana tayo rin totoong makonvert. Hindi yung ano lang, yung superficial. Sana totoo tayong maging kawangis ni Kristo. We are called to serve God, to teach, to preach the good news, and to cure the sick. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are praying with us, those who are requesting for our prayers. Lord God, maraming salamat po sa pagpapala. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Saint Paul, please pray for us. Amen.